Naku, buwisit kang bata ka. Salot ka. Ano ba't nandito ka pa talaga sa harap ng bahay ko nagtatatambol? Tinatapik-tapik mo pa yung bakod ko. Malas kang buwisit ka. Ano ba? At tinapik mo pa talaga ako. Aling Raquel, huwag ho kayong manakit. Bata lang ho yung kalaban nyo. Aba, at ang dayo nakikialam. Sino ka ba ha? Hindi ho ako dayo dito. Kung tutuusin mas nauna pa po ako sa inyo dito eh. Hindi nyo na ho ba ako tanda? Ako po si Marius. Apo ko ni Kaiska. Iska. Yung manggagamot na balita na napatay ng aswang? Oy, ano't napabalik ka? Nabigo ka sa paghahanap ng ikabubuhay sa Maynila, ano? Ang taas nyo kasing mangarap. O ayan, at bumalik ka rin. Tita Rax, nandito ka lang pala. Sabi na hindi ako nagkamali nang marinig ko yung maganda mong boses eh. Alona! Ay, ang pamangkin ko na ubod ng ganda na nagmana sa tita. Anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Rogelio? Ay, hindi ko po kasama si Daddy. Nagpunta po kami dito para sa isang, investigative documentary. Pero, kasama ko yung bastarda. Si Jessica? Yung, anak ni Ate Viola? Eh di sino pa ba? Naman nakain mo at naging close ka dun sa babaeng yon. Di kami close na no. Yuck. Alam nyo, kahit ang tawagin na barkada ko yung babaeng yan, hindi ko gagawin. Malas lang na nasa iisang magazine kami tapos sa parehong grupo pa nagkasama. O nasan na? Ba't hindi mo kasama? Ayun, nagpaiwan sa barangay hall. Mag-i-interview daw muna. Pasikat lang naman kasi yun. Feelingerang may alam, anthropologist kuno. Ay, pabayaan mo na lang. Halika dun tayo sa bahay. Presko doon. Hayaan nating mabilad sa araw yung babaeng yan. O sige, tita. Oh, bakit di ka man lang nagpakita sa tita nyo? Kanina ka pa dyan, di ba? Kita mo ang tawag sa akin ng dalawa? Bastarda. Ayaw ko na sirain ang reunion nila. Nasaan yung batang babae? Ewan ko. Nandito lang yun kanina eh. Tinayo ko pa nga eh. Umuwi na yon sa tatay niya. Nasa pangatlong kanto mula dito ang bahay ng mga yon. Kumusta po kayo? Bago ang New Year ay nagkita tayo sa Calamba, Laguna. Tanda mo pa ba? Nagkasabay tayo sa jeep na papa-UPLB. Sabi mo, papunta ka ng Olivares. May imimit ka na may tunay na kwento para sa channel mo. Ako naman ay dadayo sa isang kakilala sa Umali Subdivision. Hinanap ko ang kotse mo. Ang sabi mo sa akin ay nasa kasa at for maintenance. Nasa gitna tayo ng kwentuhan noon. Nang isang badyaw ang umakyat, may dalang tambol at tinatapik-tapik niya. Nang sabihin niya isa po akong badyaw, hindi ako masamang tao. Pabiro kong ibinulong sa'yo na, isa siyang gudyaw. Bigla mo akong inimbita na ibahagi sa channel nyo ang karanasan ko sa Tanay Rizal noong 90s, na may kinalaman din sa tapik at tambol. Sabi ko sa'yo, baka walang maniwala, pero ang sabi mo sa akin, mas mahirap paniwalaan ng mga tao ang kakaiba, pero tunay na pangyayari. Kaya heto ako ngayon, handa nang ibahagi ang aking kakaibang karanasan. Pakitago mo na lang ako sa pangalang Jessica. Sino bang mag-aakala na nandito pa din pala sa Tanay Rizal ang tiyahin nyo na grabe ang sama ng ugali? Akala ko nagbibiro ka lang nang sabihin mo na nasa isang tago na barangay sa Tanay ang bruhang yun. Totoo pala, no? Ano akala mo? Sinabi ko lang sa'yo para may pag-usapan tayo noon. Malik ko kung nag-i-small talk ka lang. Baka ka ako nagawa ka lang na mapag-uusapan kasi bago ako sa magazine yun nun. Nilait-lait ako niya nung college pa tayo. Nung ipakilala ko ni Alona sa kanya. Tapos 3 buwan matapos yun, nag-break na kami.
Ayaw mo naman akong kibuin nun kaya noong mag-sem break umuwi ako dito. Pero bago ako bumalik dito para sa second semester nakita ko na dumating yan. Magkasabay silang dumating ng pinsan ni Lola Iska na si Lola Lileng. Tanda ko si Lola Iska. Ang sarap magluto ng bulalo noon. Tanda mo pa pala ah. Oo, nang dalawin ka rin sa apartment mo, di ba? Nagtawag ka ng mga kakain ng luto niya kasi ang dami ng bulalo. Binasa niya yung guhit ng palad ko. Sabi niya, maabot ko daw ang mga pangarap ko. Naabot mo naman, di ba? Oo, yung ilan. Inaabot ko pa nga, di ba? Nangako ako na dadalawin ko siya kapag natupad ko na ang basa niya sa palad ko. Tapos, nawala naman siya. Alam na ni Lola Iska yun. Sigurado ako na masaya siya para sa'yo. Isang magaling na manggagamot si Lola Iska. Madalas ay nagbabasa siya ng palad. Nang minsan na makita niya ako na parang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, binasahan niya ako ng palad at sinabing maaabot ko ang mga pangarap ko. Para sa ulilang lubos na katulad ko na hindi tanggap ng pamilya ng aking ina. Malaking bagay yon. Naging inspirasyon ko ang mga salita ni Lola Iska. Di pa din nagbabago yung tiyahin nyo ano? Kasama pa din ang ugali. Oo. Tapos ngayon, tinagdagan mo pa ang inis nila sa akin ng pinsan ko. Dahil ako naman ang target mo. Alam mo naman, natrip ka pa din ng pinsan ko. Totoong may gusto ako sa'yo noon ba? Pero kasi naman ang sungit mo. Sinabihan mo pa ako na focus ka muna sa studies mo. Broken hearted kaya ako nung basti din mo. Tapos yun, nagkataon na nakilala ko si Alona. Gandang panlabas lang naman siya. Nalaman ko yun nung maging kami. Congratulations! Buti at nakalaya ka. Kayo ng asawa ni Alona. Ha? Hiwalay na pala sila? Hindi tinagalan ang ugali ng pinsan ko. Hinihintay na lang nila ang pagbaba ng papeles ng annulment nila. Teka, bakit ba tayo nakatambay dito? Kaninong bahay ba to? Saan ba ang bahay niyo ni Lola Iska? Dito. Ito ang bahay namin ni Lola Iska. Yung mga gumamayla na naglalaki yan, pati yung mga sampagita sa harapan ng bakod. Tanim niya yan. Oh, may susi ka naman pala. Bakit hindi pa tayo tumuloy? Dahil iniba ko na ang mga lock. Hindi na niya mabubuksan. Hello Lola Lileng. Hello ka dyan. Ni wala kang sulat o telegrama na darating kang damuho ka. Sorry po, biglaan ang assignment namin eh. Assignment? Ko, nakinig naman kayo kay Tangtang Goryo. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Ako na lang ang tanungin nyo. Totoo na kampo ng aswang yang Lucia na yan. Mawalang galang na ho. Makasingit na... Paano nyo po nasabi na kampo ng aswang yung bata? Aba ay sino ba itong babae na ito? Nobya mo, Marius. Sana, kung sasagutin. Mas maganda na di hamak yung pamangkin ni Raquel dyan. Yung si Alona. Kung pipili ka ng babae, yung ganoon. Dating boyfriend ni Alona si Marius nung nasa college pa kami. Pero hindi nagtagal ang relasyon nila. Nakipaghiwalay si Marius sa kanya. Nang makagraduate, umuwi si Alona kina Tito Rogelio. Naging tambay sa loob ng 3 taon. Si Marius naman ay nakapasok sa isang magazine. Ang isinusulat nila ay tungkol sa kababalaghan at mga bagay na hindi maipaliwanag. Nang makagraduate ako, kinontak ako ni Marius. Nangangailangan ng anthropologist ang magazine nila. Swerte naman, natanggap ako doon. Ilang buwan pa lang ang lumipas at natanggap naman si Alona bilang photographer. Tapos siya ng kursong fine arts, pero mas gusto niya ang pagkuha ng mga larawan gamit ang kamera. Nako Lola Lileng, wag po. Patatawarin. Pero ako po ay bingo na sa sakit sa ulo ng babaeng yun. O bakit naman? Ex ko na po yun. Dating kasintahan po. Ha? Hindi ka lang marunong sa babae. Sayang naman at pinakawalan mo pa. O yung babae na kasama mo. Ako po si Jessica, Lola Lileng.
Sinong lola mo? Ah, okay po. E di, Leling na lang po. Bastos ka din ano? Laking tanda ko sa'yo ay Leling lang ang itatawag mo. Kasi po, akala ko ayaw niyo po na nilalagyan ng anumang salita ng paggalang ang pangalan niyo kasi nakakatanda. Piloso po, hindi kita gusto na babae ka. Hindi ko rin naman kayo gusto ano? Uy, nakainom ka ba? Pinapatulan mo yung si Lola Liling. Kaya ang tawag dyan ni Lola Iska ay Teliling. Naririnig ko kayo ha. Baka kayo ay aking balisin kapag ininis niyo pa ako. Huwag naman po, Lola. Siya nga po pala. Pinsan po ni Alona si Jessica. Kaya parehas po silang pamangkin ni Aling Raquel. Ah, yung bastarda nila. Lola? Bakit ba? Sa'yo nang tawag ng mismong tiyahin niya sa kanya. Kung hindi totoo, di magsalita siya. Wala bang dila yan? Hindi na ako kumibo. Pinabayaan ko na lang. Masakit sa ulo ang makipagtalo. Isa pa, matanda ang kalaban ko. Baka kung anong mangyari kapag pinatulan ko. Magalang akong nagpaalam sa maglola at pinuntahan ang katabing bahay nila para makausap saglit si Lolo Goryo. Nang malapit ng lumubog ang araw, ay nagpaalam na ako. Sinabi ko na babalik ako sa kanya para sa dagdag impormasyon tungkol sa bata na si Lucia. Paglabas ko, nakita ko na magkausap si Alona at Marius. Sige po, Lolo Goryo. Salamat po sa oras. Babalik po ako sa inyo para po sa dagdag impormasyon tungkol kay Lucia. Hindi nga. Ang sa akin lang, ano namang masama kung makitulog ako sa inyo? Hindi na tayo college students para maging sensitibo sa mga ganung bagay, no? Mismo. Sa'yo na din nanggaling, hindi na tayo mga bata. Hindi magandang tingnan kung makikitulog ka sa amin. O saan ako matutulog? E di sa bahay ng tita mo. Ayan oh, at ang laki oh. Sa'yo na din ang galing na malaki yung bahay ni Tita Rax, kaya hindi issue kung sa amin ka na makituloy at dun matulog. Ano ka ba? May bahay kami dito, bakit ako makikitulog sa inyo? Para nga makapagplano tayo ng maayos eh. Para nga sa investigative documentary natin to. Pwede naman nating gawin yon kahit hindi magkasama sa bahay. Ang hirap nga ng ganun. Oh, nandiyan ka na pala, Jessica. Ate Jessica ang dapat itawag mo sa akin. Ilang beses ka nang tinatama ni Inay at Tito Rogelio. Hindi ka pa din makatanda. Naku, hindi na yan uso, no? Sabi ni Tita Rax, dapat ako ang inaate mo. Kasi mas matanda ako sa'yo at saka bastarda ka lang naman, no? Huwag kang humingi ng karapatan sa respeto. So, kung hindi ako bastarda, gagalang ka na? Ganun ba? Well, yun ay kung hindi ka nga bastarda. O eto, ipakita mo na din kay Tita Raquel para naman updated kayo. Kasal ang Inay at Itay. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na ang pagtawag ng ate sa akin. Ano? Patingin nga. Hindi. Hindi totoo yan. Peke yan. Alam niyo maraming paggawaan ng peking dokumento sa Raon, no? Parang binabad sa suka si Alona. Anong pinakita mo? Katunayan ng kasal ni Itay at Inay. Akala ko pabayaan na lang, bakit ka pumatol ngayon? Tabuisit na ako eh. At saka naisip ko ang mga magulang ko. Sinikap nila na magpakasal kahit mahina na si Itay. Para hindi ako maging putok sa buho. Tapos, ito ako ngayon, pumapayag na laging tinatawag na bastarda. Para ko na rin binastos ang alaala nila, di ba? Tama yan. Lumaban ka din naman minsan. Siya nga pala. Anong meron? Narinig ko na pinipilit ka ni Alona na matulog sa bahay ni Tita Raquel. Para daw mas madali na makabuo ng game plan sa assignment natin dito. Oh, bakit hindi ka pumayag? Kung okay sa'yo di sige. Doon na ako makikitulog. Habang tinatrabaho natin ang misteryo dito sa aming lugar. Bahala ka. Nang gabing yon, nagdesisyon kaming tatlo na manatiling gising at planuhin ang aming mga galaw para sa susunod na araw. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagpaplano nang biglang may kung anong bumagsak
sa bubungan ng bahay ni Tita Raquel. Ano yun? Parang kuko. Mga kuko na pilit naguhukay sa bubong. Baka pusa. Dito lang kayo. Sisilip lang ako sa labas. O teka, anin mo yung asin. Para dito yan sa manggang hilaw. Ano ka ba? Kung sakaling may aswang, ibabato ko itong asin. Naniniwala ka sa aswang? Sigurado ka ba? Hindi masama kung maniwala. Dalhin mo na yung asin. O paano naman kami dito sa loob? Pumunta ka dun sa kusina at kumuha ng bawang at asin. Kahit luya. Kung may kalamansi, mas okay yun. Tayo na sa labas, Marius. Maiwan ka na lang dito. Hindi, sasamahan kita. Mas maganda yung dalawa. Ako din. Dito ka sa loob. Para kapag nagising si Tita Raquel, may magpapaliwanag sa kanya. Dala ang malaking flashlight at ang balot ng asin. Lumabas kami ni Marius. Una naming napansin ang kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin na gusto kaming kainin. Muli naming narinig ang ingay sa bubong ng bahay ni Tita Raquel. Nang mag-angat kami ng tingin, isang malaking figura na mabalahibo na may pares ng berdeng mga mata ang aming nakita. May ilong yon na katulad ng sa baboy ramo at mga pangil na kasing laki ng sa mabangis na hayop. Naglalaway yon. Marius, ano yan? Hindi ko din alam. Pero sa tingin ko aswang yan. Napansin kaya tayo? Sa tingin ko, hindi pa naman. Hala ka, lagot tayo! Hindi! May laban tayo! Lapit! Sige, halika dito! Ha! Lumapit ka talaga? Ha? Hetong sa'yo! Ang tapang mo! Buti na lang! Oo. Ang tapang ko, no? Uy! Ano nangyari sa'yo? Teka lang. Dito muna tayo. Nangihina ang tuhod ko sa takot eh. Ngayon nakaligtas tayo, saka ako naramdaman yung takot. Sa bagay, buti nga na kaya mong gumalaw. Nung tumalon mula sa bubong ang nilalang na yun, naligas talaga ako sa takot. Siya nga pala. Narinig ko kanina na sinabi mo na mainam ang kalamansi laban sa aswang. Paano mo nalaman yun? Sa mga kultura ng ibang region sa Pilipinas na naniniwala sa aswang, sinasabing matalab na pangontra ng aswang ang kalamansi. Ah, kaya pala. Akala ko naging disipulo ka ni Lola Iska. Ni hindi pa nawawala ang takot sa sistema naming dalawa. Nang biglang pumilas sa katahimikan ng gabi, ang matinis na boses ni Tia Raquel. Galit na galit siya. Kasi naabala ang tulog niya. Sa puntong yon, sabihin ng masama ako. Pero hiniling ko na sana nalapa na lang siya ng aswang. Ano bang kaguluhan nito? Kalagitnaan ng gabi, naggumagawa kayo ng ingay? Inaaswang ho ang bahay niyo, Aling Raquel. Inaaswang wala namang buntis doon. Hoy, buntis ka no, Jessica? Sabi na't magmamana ka sa nanay mo na lumandi at nagpabuntis ng hindi pa kasal. Sana namang putok sa buho ang iaanak sa pamilya? Aling Raquel, hindi ho tik-tik ang nasa bubungan ninyo. Hindi tik-tik o ano ngayon? Tia Raquel, hindi ho ako buntis. At lalong hindi ako putok sa buho o bastarda. Kasalo ang mga magulang ko. Oras na din po siguro na tigilan niyo ang kakatawag sa akin ng ganyan. Respeto na lang ho sa namayapa niyong ate. Eh kung hindi ka buntis, ba't tayo aaswangin? Hindi lang naman ho buntis ang inaaswang. Tik-tik, aswang, pare-pareho lang naman yan. Katulog na nga ulit. Pag talaga nangulubot tong balat ko, kasalanan yung dalawa. Okay ka na ba? Oo, medyo. Dapat hindi na lang tayo lumabas eh.
Pinabayaan na lang sana natin na makapasok sa bahay yung bagay na yon at lapain si Tia Raquel. Masama talaga kapag ginagalit ka, no? Talaga. Sarap tawagin pabalik to rin ng aswang eh. Siya nga pala. Paano mo na sigurado na matalablaban sa aswang ang asin? Manggagamot si Lola Iska, di ba? Pwede mo din siyang tawagin na babaeng albularya. May ilang bagay ako na natutunan sa kanya. Hindi lang ikaw ang may alam sa paglaban sa aswang, no? Oo nga pala, no? Totoo ba ang sinabi ni Tia Raquel noong umaga na napatay ng aswang si Lola Iska? Oo, pero naniniwala ako na hindi basta aswang ang pumatay sa kanya. Malakas ang pakiramdam ko na kakilala niya ang nakadali sa kanya. Kakilala? Bakit naman? Noong kabataan ko, minsan akong naisama ni Lola Iska sa isang lugar sa parteng Sikihor. May kinalaban siya doon na aswang. Aswang? Yung tulad ng nasa bubong ngayong gabi? Oo, naalala kong sabi ni Lola. Hindi daw dapat magdalawang isip kapag humaharap ka sa aswang. Ang tanging nasa isip mo lang dapat ay paalisin yun o patayin. Ang tapang ni Lola Iska. Matapang talaga siya. Kilala kong lola ko. Malapit yun. Di siya maiisahan. Kaya mo naiisip na kakilala niya ang pumatay sa kanya? At aswang din yun? Atin-atin lang ito. Oo, matagal na. Hindi lang ako makakuha ng solido na patunay. Sana sa assignment natin na to, may malaman din tayo tungkol sa pagkamatay ni Lola Iska. Anthropologist ako, hindi espiritista. Kahit pa nakita ko na ng aktwalang isang aswang, mahirap pa din para sa akin ang maniwala. Kahit ngayon na umabot na ako sa edad ko na ito, kapag nakakarinig ako ng kwentong aswang o ng kababalaghan, madalas hinahanapan ko ng butas. Siguro dahil ayokong matakot, kaya ayoko din maniwala. Balik tayo sa kwento ko. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng tambol at kasunod noon ang sigaw ng tiyahin namin. Manggorio! Patigilin niyo yung batang yan, nagtatawag yan ang aswang. Ano bang problema mo? Masyado mong pinag-iinitan itong bata. Hindi naman sa tapat ng bahay mo. Kagabi inaswang yung bahay ko. Itanong niyo pa sa mga kapitbahay. Tama talaga si Aling Lili, may sa impacto yung batang yan. Good morning, Aling Raquel. Ay naku, walang maganda sa umaga. Ngunit gising ka na. Hindi ba't manggagamot din yung si Kaiska? Magpinsan sila nung sililing na lola mo, di ba? Opo, bakit po? Sabihin mo dyan kay Manggorio, wag nang pabalikin pa dito sa lugar natin. Yang Lucia na yan. Malakas ang loob niyang bumalik dito eh. Laging sinasalubong niyang si Manggorio. Sabihin mo sa kanya na totoong sinasabi ni Aling Liling. Totoong ano ho? Nakampo ng aswang yan. Gawin mo na. Si Lola Liling ho ang nagsabi na kampon ng aswang si Lucia? At naniniwala naman po kayo agad? Bakit hindi? Nang hihilot at nagbabasa ng palad si Aling Liling. Lagi pa siyang may oras para sa akin. Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala sa kamag-anak mo. Hindi po ito tungkol doon. Hindi po tayo dapat naniniwala sa mga bagay-bagay na wala namang basehan pa. Kahit po si Lola Iska, inaaral niya muna ang mga bagay-bagay bago po siya maniwala at kumilos. Ay kaya pala siya namatay. Sinasabi mo ba na mamamatay muna kami ha? Ganun ba? Tama po si Marius. Alamin po muna natin ang totoo. Eh di alamin nyo. Walang sisiyan kapag nilapa kayo ng aswang nakakampi ng batang yan. Nag-agahan na kaya ang tita mo? Bakit mo naitanong? Grabing magalit eh. Kung hindi yun gutom, baka may rabies. Grabe ka naman. Hindi yun. Tamang sama lang ng ugali siguro. Oh, saan ka naman pupunta? Hindi ka pa din yata nag-aagahan. Susubukan ko na kausapin si Lucia. Ang dali kasi niyang umalis eh. Mabuti at kalaro pa si Lolo Gorio. Nang tignan kong mabuti si Lucia, napansin ko na hindi siya pulubi. Sa biglang tingin, iisipin talaga ng makakakita na pulubi siya.
Yun ay kung hindi nag-oobserba ng maayos ang titingin. Pero napansin ko na malinis ang kanyang damit. Parang intensyonal na pinasusuot siya ng ganon para magmukhang pulubi. Nang makalapit ako sa kanila ni Lolo Goryo, napatunayan ko na tama ang iniisip ko. Walang amoy na hindi maganda ang bata. Amoy sabon at bagong ligo pa nga. Good morning, Lolo Goryo. Pwede po ba na ipakilala niyo ako sa kaibigan niyo? Oh, Jessica. Oo, sige. Lucia, ito si Ate Jessica. Kaibigan siya ng kaibigan ko na si Kuya Marius. Gusto ka daw niya na makilala. Hello po. Ako po si Lucia. Hello, Lucia. Ako si Ate Jessica. Ilang taon ka na? 10 taong gulang po. Lolo Goryo, ihiramin ko po muna si Lucia. Sa pag-uusap namin ni Lucia, napansin ko na magalang siyang bata. Medyo mature din siya na magsalita para sa edad niya na 10 taon. Ito ang ilan sa mga napansin ko na kakaiba kay Lucia. Nang tanungin ko siya kung bakit pa siya dumadayo doon sa lugar para tumapik sa tambol niya, sinabi niya sa akin na utos yon ng tatay niya. Hindi din kami tumigil sa iisang lugar habang kausap ko siya. Palakad-lakad siya na parang may hinahanap hanggang sa tumigil siya sa harapan ng bahay ng isang babae na nagngangalang Rosa. Tinapik niya ang gate noon, pati na ang dingding ng bahay sa labas. Hindi ka na nakakain ng umagahan. Okay lang. Bawi na lang sa tanghalian. Maganda din naman ang naging kapalit. May nalaman ka na mahalagang impormasyon? Oo. Una, napatunayan ko na tama ang iniisip ko na hindi pulubi si Lucia. Pangalawa, nalaman ko na ang pagpunta ng bata dito ay utos ng tatay niya. Utos? Isang mumbaki na tumalikod sa kanyang tungkulin ang tatay ni Lucia. Mumbaki? Di ba sa parting norte ang mga yon? Mga Ifugao religious specialist? Nakagusto daw sa isang tagapatag daw eh. Tagapatag? Sabi ni Lucia, taga Maynila daw ang nanay niya. Namatay sa panganak sa kanya. Kawawa naman siya. Pero may sinasabi siya na kailangan natin ng patunay. Anong sinabi niya? Kaya daw siya ang pinapunta ng tatay niya para magtapik sa tambol ay dahil nararamdaman niyang presensya ng aswang. Talaga? Eh di, nasabi niya kung sino ang aswang. Yan din ang naging tanong ko dun sa bata. Pero ang naging sagot niya sa akin ay hindi daw ganun ang ibig niyang sabihin. Paano? Nararamdaman daw niya kung sino ang gustong biktimahin ng aswang. Parang signos, pero siya ang nakakaramdam. Kung saang bahay daw nakatira ang tao na yon, dun siya tumatapat habang tinatapik niya ang tambol niya. Ah, ganun pala. Kung ganun, si Aling Raquel? Oo, ramdam daw nung bata na si Tia Raquel ang gustong kainin ng aswang. Binulungan daw niya ng dasal ang bakod ni Tia kahapon, habang tinatapik niya yun. At kaya pala nagwala si Tia. Kasi tinapik din daw ni Lucia ang braso ni Tita Raquel para maging ligtas. Nang gabing yun, binantayan namin ang bahay noong si Rosa. Nakituloy kami sa bahay ni Lolo Goryo. Kita kasi doon ang naturang bahay. Akala namin walang mangyayari. Ilang sandali pa at nakita namin ang animoy anino ng isang figura. Medyo pipilay-pilay yon at umiikot-ikot sa kabuuan ng paligid noong bahay. Sa tingin namin, sumusubok yung pumasok, pero parang may nakaharang na kung ano at hindi siya makatuloy. Umalis ang nilalang matapos magpakawala ng daing, nakatumbas ng galit at inis. Napaisip kami na maaaring may katotohanan nga ang pangontra ni Lucia. Ibang klase, ang galing naman niya. Hindi lang pala siya basta gumagala at tumatabik sa tambol niya, no? Talagang nagiiwan siya ng proteksyon. Isa pa yan, yung tambol niya, sinauna pa yon. Sabi niya, galing yun sa tribo ng pinanggalingan ng tatay niya. Ganun pala, mas maganda kung ipaalam natin yun sa mga taga dito. Pero hindi sapat ang pinaalam lang natin. Kailangan may patunay tayo. Paano? Magtatawag pa tayo ng eksperto sa relihiyon ng mga Ifugao? Hindi na siguro.
Kailangan ko lang ng patunay tungkol sa ritmo ng tapik ni Lucia sa tambol niya. Bakit? Anong meron sa ritmo ng pagtapik niya? Para kasing natatandaan ko ang paraan ng pagtapik na yun eh. May lumang cassette tape na pinaparinig sa amin ng professor namin noon. Isang makalumang ritual na nagtataboy ng masamang elemento. Kailangan ko lang marinig ulit yun para makasigurado. May kopya? Wala, pero yung professor namin, meron. Balita ko nasa Antipolo lang. Pupuntahan ko siya para marinig ulit yung tape. Samahan na kita. Magpapaalam lang ako saglit kay Lola Liling. Kayong dalawa dyan. Oh, ano yun? Pinapatanong ni Tita Rax kung nakita ba daw ninyo si Lola Lileng. May usapan daw kasi silang dalawa, hihilutin daw siya dapat kahapon pero hindi siya sinipot eh. Ngayong nabanggit mo, hindi ko nga napapansin si Lola Liling. Pakisabi kay Aling Raquel, titingnan namin kung nasa bahay. Sige. Pumunta kami sa bahay ni na Marius kung saan kasalukuyang nakatira si Lola Lileng. Nakailang katok si Marius bago nagbukas ang pinto. Nakita namin si Lola Lileng na may sugat sa muka. Parang nabuhusan ng kumukulong mantika ang isang parte ng kanyang muka. Kahit ang kanyang braso ay may mga sugat din. Bakit? Grabe naman makakatok ang mga ito. Lola, hanap na po kayo ni Aling... Ano pong nangyari sa inyo? Bakit po ganyan ang mukha at braso nyo? Nabuhusan ako ng kumukulong langis na niyog. Paano naman po kayo nabuhusan? Nagkamali ako ng pulot ng pangsapin. Manipis pala ang aking nakuha. Ng aking buhati ng kawali, nabitawan ko kasi mainit. Nagtalsikan ng kumukulong langis. Nakapagpa-doktor na po ba kayo? Ano bang doktor? Kaya kong gamutin ang sarili ko. Bakit mo ba ako kinakatok, Marius? Inahanap na po kasi kayo ni Aling Raquel. May usapan daw kayo na hihilutin nyo siya. Pakisabi kay Raquel, saka na lang. Magpapagaling muna ako. Lola, may tatanong din po sana ako. Ano yon? Nung isang gabi po kasi, nagkagulo kami gawa ng aswang. Hindi nyo po ba kami narinig? Paano kung maririnig? Ako ang nasa labas ng mga oras na yon. Nangunguha ng halamang gamot para sa aking sugat. Sa may parteng kanluran po ba kayo nanguha ng mga halamang gamot kagabi? Oo, bakit ba? Sa daan po kasi na yun nanakbo yung aswang pagkatapos po nasabuyan ni Marius ng asin. Ay, wala akong napansin na ganun. Kawawa naman si Lola Lileng. Mukhang kaya niya naman eh. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit ba parang wala kang paki sa lola mo? Kung sa iba yan, magpapanik na. Hindi rin naman siya nag-aalala sa lagay niya. Papapel pa ba ako? Kung yung may sariling katawan nga, hindi naman nag-aalala. O paano? Lalakad na ba tayo sa Antipolo? Sige, para makabalik tayo agad. Ipinagtaka ko ang reaksyon ni Marius tungkol sa paso ni Lola Lileng. Kahit pa hindi mo naman talagang lola, mag-aalala ka pa din naman, di ba? Pero hindi ko yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Inisip ko na lang na baka alam ni Marius na kaya naman nung matanda. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang pagpunta namin sa professor ko. Mahalaga na makakuha kami ng patunay na hindi kampo ng aswang si Lucia. Yes, ma'am. Kapag po naayos namin ang issue ni Lucia doon sa barangay na yon, babalikan ka namin dito. Atin pong pag-uusapan ng kultura ng mga Ifugao at ang ugat ng aswang sa Pilipinas. Grabe, ang dami kong natutunan sa prof mo. Oo, magaling talaga yun si ma'am. Binigyan pa tayo ng kopya nitong cassette tape. Sino nga bang mag-aakala na may pattern pala talaga yung pagtapik ni Lucia sa tambol niya, no? Oo, buti na lang at tama ang kutob ko. Noong umaga kasi na narinig ko ang pagtapik ni Lucia bago siya sigawan ni Tia Raquel. Nakaramdam ako ng gaan ng pakiramdam. Para bang ang lahat ng takot at pagod na dinanas natin noong nakaraang gabi ay nawala. Ah, ganun pala. Naalala ko, nakaramdam din ako ng ganon nang iparinig sa amin ni Ma'am Herrera ang cassette tape nung college pa ako.
Mabuti na lang ang tindi ng photographic memory mo. Buti na nga lang. Ngayon, may magagamit na tayong suporta sa pagpapaliwanag sa mga tao. Sabay kaming napatigil ni Marius sa pag-uusap. Nakaramdam kami na parang may sumusunod sa amin. Nalibang kami sa kwentuhan namin at di namin napansin na madilim na pala. Bukas na ang ilaw ng ilang mga poste sa lugar. Ang parehong pakiramdam na aming naranasan nang gabi na makita namin ang aswang sa bubong ni Tita Raquel ay muli naming naranasan. Delikado kami. Biglang may dinukot si Marius sa bag niya. Isang plastic bag ng asin. Ano yan? Bakit ang dami mong asin? Naniniguro lang. Hindi natin gusto na malapa ng walang laban ano. Kahit demonyo matatakot sa dami ng asin mo. Baka kahit doktor matakot. Sakit sa bato ang abutin mo dyan. Ano, labas ka na dyan. Kung hindi ka lalabas, babatuin kita. Lakas ng loob mong sumunod ah. Mula sa ulunan namin ay isang itim na figura ang tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa at sa isa pa hanggang sa makalayo sa amin. Nang masigurado namin na umalis na ang sumusunod sa amin, ay patakbo na kaming bumalik sa bahay ni Tia Raquel. Kinabukasan, plinano namin ang magiging galaw namin sa pagpapaliwanag sa mga tao ng tungkol kay Lucia. Sana nga makinig sila sa atin. Kawawa naman yung bata kung patuloy yung bintang sa kanya. Nasa tamang paliwanag lang yan. Tulad ng kababalaghan ng aswang. Madami ang hindi naniniwala. Para sa kanila, katang-isip at kwentong katatakutan lang yun. Pero para sa iba na nakakaranas na talaga, alam nila na totoo ang kinukwento nila. Pero pinipintasan tayo. Binabasa pa din. Nakakatawa nga yung mga panay ang pintas at hanap ng butas, pero bumibili. Kung talagang hindi nila gusto ang sinusulat natin, hindi na bibili ang mga yun. Sa bagay, may punto ka sa sinabi mo. O diba, binabasa nila ang magazine natin para makakita ng kahit gaano kaliit na butas. Kung ikaw gusto mong sabihin sa editor-in-chief natin na ibahin ang tema ng magazine natin, ako naman, gusto kong hamunin yung mga namimintas na sila naman ang magsulat para sa atin. Mag-imbestiga din sila. Tignan natin kung matatagalan nila ang pagod at puyat. May pagkabruwa ka din eh, no? Konti lang. Kita mo na patawa kita? Pero ang tawanan pala naming yon ay hindi magtatagal. Kinabukasan, kinailangan namin na pumunta sa bayan para mag-long distance call. Hiling kasi ng editor-in-chief namin na every 3 days ay dapat i-update namin siya. Ang normal na umaga, hindi namin akalain na magiging isang magulong hapon pala. Ay, naku naman, ang init-init. Kung bakit naman kasi kailangan pa na i-update sila dun sa Maynila, ibabalik din naman tayo after 2 weeks. Kailangan kasi ni Ike na maihanda kung saang issue ng magazine natin mailalagay. Itong resulta ng investigasyon natin dito. Ay nako, sana mauso sa Pinas yung kahit saan pwede ka nang tumawag. Yung telepono na pwedeng ilagay lang sa bag. Maliligo ako ng hubot-tubad sa hinulugang taktak kapag nagkatotoo yan. Anong pinag-uusapan niyo ni Kapitan? Tungkol doon sa mag-ama. Bakit? Anong meron? Sabi ni Kap, 5 taon daw ang nakalilipas, inaswang din ang lugar nila. Doon daw sila nakatira sa may ibayo. Ika-6 na kanto mula dito. Ganung panahon may nakalaban na aswang si Lola Iska. Inong naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Yun yung taon na napalipad si Tita Rax sa Tanay. Talaga? Oo. Kasulatan ko siya nun eh. Sabi niya lumipat siya dito kasi sabi ng doktor mas makakabuti daw sa kanyang sariwang hangin at malayo sa polusyon ng syudad. Teka, may sinabi ba si Kap tungkol dun sa aswang? Napatay ba siya o nalaman kung sino? Hindi napatay ang aswang. Hindi din nalaman kung sino. May nakakita ba sa itsura ng aswang? Isa pa yan. Ayon sa paglalarawan ni Kap, nababalot daw ng balahibong itim ang buong katawan ng aswang. May ilong daw na katulad ng sa baboy at may naglalakihang pangil. Berdeng-berde daw ang mga mata. Katulad ng nakita natin noong gabi. Yan nga din ang naisip ko nang ilarawan niya ang aswang na nanggugulo sa kanilang lugar dati.
Kung hindi napatay ang aswang na yun, posible na yun din ang parehong aswang na nasa bubungan ng bahay ni tita nyo. Pero sabi niya, tumigil daw ang pang-aswang sa kanila. Mula nang may nagpagala-galang Ifugao na lalaki doon, may dala-dala daw yung tambol na tinatapik-tapik sa kakaibang paraan. Iniisip mo ba na tatay ni Lucia ang Ifugao na yun? Posible. Mas mabuti pa na tanungin natin si Lucia. Ngunit hindi namin inasahan ang aming inabutan. Malayo pa kami ng kaunti ay dinig na namin ang sigawan. Nangunguna ang boses ng tiyahin namin. Pinapalaya si Lucia at inaaway ng iba si Lolo Goryo. Itigil nyo yan! Ano ba naman kayo? Bata at isang matanda lang ang kalaban nyo. Huwag kang makialam, Marius! Ang batang to ang magdadala ng kapahamakan sa lugar na to kapag hindi siya naitaboy. Oh, tama siya. Sabi ni Aling Liling bumangon siyang pilit para ipaalam sa akin na kaya ko inaswang dahil sa tumapat sa bahay ko yung batang yan. Mali po kayo. Huwag ho kayong basta gumawa ng konklusyon na wala kayong matibay na basehan. Matibay na basihan na sa tuwing tatapik ang batang yan sa tamboy niya dito, may mga bahay na nakakaranas ng mga yabag sa gabi. Tama. Yung buntis na si Amanda, umalis yun dito at napilitang lumipat. Paano gabi-gabi ginugulo ng aswang? Yan po ba'y napatunayan nyo? Ano pang patunay ang hinihingi mo? Ang mismong buntis na ang nagsabi na inaaswang ang bahay niya. Sinabi po bang buntis na si Amanda na ang batang si Lucia at ang pagtapik niya ang may kasalanan? Yun na nga ang masama na hindi pinagbintangan ng babaeng yon ang may sa impacto na bata na yan. Matapos siyang pakitaan na maganda ni Amanda, nilagay pa ng Lucia na yan sa kapahamakan yung babae. Lolo, siguro ho alam nung si Amanda na hindi yun kasalanan nitong bata. Ako ang kamag-anak mo. Dapat sa akin ka kumakampi. Hindi ko naman ho kayo kinakalaban, Lola. Ayoko lang po kayo na magkamali. Iyan ang sama ng napapapunta ng Maynila. Hindi na marunong rumespeto ng opinyon ng matatanda. Bahala na kayo. Kung sino man po sa inyong naniniwala na kampo ng aswang si Lucia, maling-mali po kayo. Hindi po, maling-mali. Hindi po nagtatawag ng aswang o di kaya ay ginagalit ang aswang nung tapik ni Lucia. Patunayan nga po niyan, pinuprotektahan pa niya kayo. Tama po yun. Ang pagtatapik po ng bata na si Lucia, ano pa protekta sa tao na gusto mabiktima ng aswang. Nararamdaman po ni Lucia kung saang lugar po balak umatake ng aswang. Sabi sa inyo tama ako. Napansin niyo ba, kapag maghapong nandito si Lucia, wala man lang tayong maranasan na tunog sa ating mga yero. Wala din nababalita na nakakakita ng nakakatakot na nilalang doon sa talahiban o di kaya ay sa masukal na parte ng ating lugar. Ngunit hindi pa din naniwala ang mga tao. Masyado ang bilib nila kay Lola Lileng. May mga nagsabi pa na mas magaling daw na manggagamot si Lola Lileng kaysa kay Lola Iska na pinsan niya. Nang nagiging masyadong magulo na, ay inilabas ko ang aking radyo na debaterya at pinatugtog ang cassette tape na bigay ng professor ko. Hayaan niyo na po na ipaliwanag ko. May dala po akong cassette tape dito. Sample po ito ng sinaunang tapik sa tambol ng mga Ifugao na nagtataboy ng masasamang pwersa. Kung pakikinggan niyong mabuti, parehas ito ng paraan ng pagtapik ni Lucia sa kanyang dalang tambol. Ang dahilan po kung bakit tumatapik ang bata sa haligi ng inyong mga bakod at dingding ng bahay niyo sa labas ay dahil nag-aalay siya ng proteksyon para hindi kayo mapasok ng aswang. Sa tingin mo ba nakikinig sila sa atin? Sa tingin ko naman, tingnan mo, unti-unti nang umaalis yung iba na hindi mukhang galit kay Lucia. Yung iba, nagawa na ng sarili-sariling grupo para mag-usap. Oo nga no. Sana huwag na nalang pagtulungan yung bata at si Lolo Goryo. Pero, nagtataka ako. Saan? Bakit ba pinipilit mabuti ni Lola Lileng na kampo ng aswang si Lucia? Yan nga din ang hindi ko maintindihan eh. Isa pa, bakit hindi man lang tumutulong ang mga dumagat sa mga taga dito? Dahil mga animistiko ang mga dumagat.
Naniniwala sila na may mga mabubuting puwersa na nakatira sa mga puno, sa sapa, sa mga bato. Dahil sa modernisasyon, napapatag ang kabundukan. Kapareho noon ang pagsira sa kalikasan. Galit sila? Hindi, mas pinipili lang nila na manahimik, manatili sa kanilang mga lugar. Hanggat hindi sila nagugulo, mananatili silang tahimik at hindi makikialam. Muling sumapit ang gabi. Mabanas ang gabing yon. Nagpasya kami ni Marius na magpahangin sa malapit na batis. Hindi sumama si Alona dahil baka daw lamukin siya. Sayang daw ang kutis niya. Buti dito, presko. Oo, mas masarap pa sa aircon ang hangin dito. Ano yun? Bilisan mo, dumapa ka. Ha? Bakit? Tubig ang dadapaan ko eh. Basta dumapa ka, magtago ka sa likod ng bato. Ngayon na. At nagtago nga ako. Halos umabot hanggang dibdib ko ang malamig na tubig. Ganon din ang ginawa ni Marius. Walang ano-ano'y nakarinig kami ng mga yabag sa tubig. Kasabay ng angil. Ilang sandali pa ay nakita namin ang itim na nilalang na pumunta sa pampang. Tapos dumiretso yon sa malapit na kasukalan. Yung aswang ba yun? Oo. Susundan ba natin? Uy, anong ginagawa mo? Nagdadala ng sandata. Tara. Sinundan namin dahan-dahan ang lugar na pinuntahan ng aswang. Dahan-dahan na hinawi namin ang nagkakapalang dahon sa masukal na lugar. Nabigla kami sa inabutan. Si Lola Liling, nakatingala sa langit, parang umuusal ng dalangin. Lola Lileng, Marius, bakit nandito ka ay gabing-gabi? kayo po. Ano po at nandito kayo sa sukal? Nagdadasal po kayo? Oo, nagdadasal ako. Bakit? Anong masama? Bakit hindi pa sa altar sa bahay? Ay paano? Humihingi ako ng awa na makakuha ng halamang gamot. Hindi ako makakita ng kailangan ko eh. Kaya pala. Kinabukasan ay nandun ulit si Lucia, pero hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang tatay niya. Sinalubong sila ni Lolo Gorio at pinatuloy sa bahay niya. Bandang tanghali nang mabalitaan namin na may kasayahan sa bayan. May perya at ilang tiyangge. Wala sana kaming balak pumunta, pero nakisuyo si Alona. May peryahan daw dun sa bayan ha. Anong meron? Pista ng bayan? Hindi pa tayo tapos sa assignment natin dito. Sige na naman, Ate Jessica. Wow! Ate ako ngayon kasi may kailangan ka. Galing eh, no? Ito naman inaati na nga, ang dami pang inarte. Eh di lumakad ka mag-isa mo. At saka yung huling punta natin sa barangay hall, tumawag ako kay Daddy. Nadulas ako na tawagin kang bastarda na Jessica. Sinabunan ko ng todo ni Daddy no matuto daw akong gumalang kung hindi puputulin niya yung allowance ko. Putol allowance lang. Natakot ka na. Ano ka? Elementary? Alam mo nakakaasar ka na. Ay kasi hindi na din ako makatanggap ng allowance sa ex-husband ko. Kung puputulin pa ni Daddy yung support sa akin, paano na ako? Bah, malay ko sa'yo. Sige na, pumahayag ka na nga. Kaya nga nakikiusap na ako Ate Jessica eh. Para may baon din akong picture sa pistang bayan, magagamit ko naman yun sa feature article eh. Pagbigyan mo na. Sige, pero isama natin si Lucia. Wait, speaking of Lucia, napagbintangan na kampon daw ng aswang kagabi, may nakita akong figura na kung ano ng paghala-gala dun sa gilid ng bahay ni Lolo Gorio eh. Figura? Oo, nagbanyo na kasi ako kagabi. Napasilip ako sa bintana dun sa salas, tas may nakita akong figura na ewan ko nakakuba eh, malapit sa may tabi ng bakuran niya. Nakita mo ba ng malinaw?
Yun nga yung iniisip ko eh, baka guni-guni ko lang. O kaya baka pinaglalaroan lang ko ng paningin ko. Kasi nung lumiwanag, gawa nung buwan, wala na akong nakita. Ganun ba? Pero kung isasama niyo si Lucia, andyan na ba siya? Nakita ko siya kanina, bumalik. May kasama siyang lalaki na mukhang tatay niya. Sabi ng mga chismosa, hiniling daw ni Lolo Gorio na makita ang tatay ni Lucia. Ha? Eh baka hihingi ni Lolo Gorio yung kamay ni Lucia? Ay naku, pido talaga. Grabe ka. May agyo ba yung utak mo ha? Ang dumi eh. Eh ba, malay natin. Oo, malay ba natin? Mamaya nagiging mabait lang talaga si Lolo Gorio. Pagdating ng hapon, pumunta kami sa bahay ni na Lolo Gorio. Dinatnan namin na nakasuot ng cute na damit si Lucia. Bigay daw ni Lolo Gorio. Ang tatay naman ni Lucia ay panay ang pasasalamat sa amin. Si Alona ay parang na love at first sight. Hindi ko siya masisisi. Gwapo naman talaga ang tatay ni Lucia. Hindi tipikal na ifugaw ang itsura niya. Kung ako ang tatanungin, kahawig siya ni Richard Gomez. May kakapalan nga lang ng konti ang labi. Pero hindi yun nakabawas sa kagwapuhan ng tatay ni Lucia. Hindi talaga ako nagsisisi na binili ko yung timer camera na yan. Lahat tayo nasa picture. Padadalhan mo ng kopya si Lolo Gorio ha? Oo naman, kahit 10 pa. Daanin ko na lang sa priority mail para walang gusot. Lolo Gorio, una na kami. Ipapasya lang po namin si Lucia. Ganda naman ng damit natin, Lucia. Opo, bigay po ni Lolo Gorio. Oh, binibihisa na yung bride-to-be. Kapag hindi ka pa nagtigil, iiwanan ka namin. Sorry na, kasi naman ba't ang bait niya dun sa bata, di ba? Kasi tatay ng mayapang nanay ni Lucia si Manggorio. Ano? Kasasabi lang ni Lucia ngayon, totoong lolo niya si Lolo Gorio. Ngayon lang nila nalaman ng tatay niya noong magkita sila. May picture ang tatay ni Lucia ng nanay niya nang ipakita kay Lolo Gorio. Hayun, napaiyak na ang matanda. Tingnan mo nga naman yan no. Parang drama lang sa radyo ah. Oh, siguro naman hindi natatawagan ni Alona na pedo ang isang maayos na tao dyan. Sorry na. Ay, naku, sana kainin na talaga ako ng lupa sa hiya. Nakakahiya. Mapanghusga ka kasi eh. Bit-bit pa din ni Lucia yung tambol niya. Gusto daw niyang dalhin eh. Maghapon naming nilibang si Lucia. Kita sa mata ng bata ang saya. Mukhang nahawa na din si Alona. At panay ang kuha ng picture doon sa bata. May ilang pagkakataon na napapahiwalay si Alona sa amin para kumuha ng pictures noong perya. Pero agad din siyang bumabalik para kumuha ng dagdag na pictures ni Lucia. Puro mukha yata ni Luciang makikita natin sa office. Bumabawi siguro sa kahihiyan niya kay Alona. Panay ang bintang niya ng pedo kay Lolo Gorio eh. Medyo papagabi na pala. Ano, umuwi na kaya tayo? Oo nga, delikado kapag ginabi tayo. Gusto mong makipaglaro ng nanay-tatay sa amin, isa-isa? Bakit anong meron? Gusto daw makipaglaro ni Lucia ng nanay-tatay sa ating tatlo, pero isa-isang set. Bakit kaya? Ayaw sabihin eh. Pagbigyan na natin. Una na ako ha. Lucia? Take turns, yun ang nangyari. Huling nakalaro ni Lucia si Alona. Nagtataka man kami, ay nalibang din kami. Madilim na ang daan nang makaabot kami sa bukana ng aming uuwian. Ano ba yun? Huwag mo na lang pansinin. Bilisan na lang natin maglakad. Pati itong si Lucia natatakot tuloy eh. Anak ng pating, wala akong baon kahit asin. Ala, bakit siya tumatapik sa tambol niya? Bilisan nyo na, lakad lang.
Ano yun? Tumigil ka sa kakapansin sa paligid mo at maglakad ka ng diretso. Hoy! May nakita akong berdeng mga mata sa talahiban eh. Anak ng Tokwa, Alona! Takbo! Malayo pa ang sa atin! Anong gagawin natin? Nakakainis, kasalanan ko to. Hinigaya pa kasi ako sa perya eh. Walang naninisi. Ang mahalaga, makaligtas tayo. Pagkasabi ko noon, ay may kung anong malaking bulto ang bumangga sa akin. Napabitaw ako sa hawak ko sa kamay ni Lucia. Talsik ako sa batuhan. Swerte naman na sa damuhan na patalsik ang bata. Ang buong akala ko ay ako ang lalapain ng nilalang. Pero tumalikod yun at pumunta kay Lucia. Lucia! Takbo! Makakain siya! Makakain si Lucia ng aso! Talungan niyo kami! Takbo! Tumakbo ka, Lucia! Ngunit hindi nakatakbo ang bata. Marahil ay natulala din siya sa takot. Akmang lalapain na siya ng nilalang. Nang isang figura na puti ang buhok ang humarang. Laslas ang leeg noon at ang tanging sigaw ni Lucia ang aming narinig. Lola! Lola! Huwag ka pong mamamatay! Huwag mo kaming iwan ni tatay! Patay na si Tandang Koryo. Paano na tayo? Tingnan nyo, nagtatakip ng tenga ang aswang. Inililigtas pa din tayo ni Lucia. Pero hindi yun sapat. Tingnan nyo, hindi pa din tumitigil yung aswang sa paglapit sa kanya. Panginoon, sana po ay may dumating pa na tulong sa amin. Kahit sino po, ipadala nyo. Parang habag nyo na po sa amin. Animoy may nakinig niya. Isang figura ng matangkad na lalaki ang biglang tumating. Pinigyan niya ng malupit na saksak sa tagiliran ng aswang. Ang sigaw ni Lucia ng tatay ang nagpaalam sa amin na ang kanyang ama ang dumating. Nanakbo palayo ang aswang at naiwan kami na nanginginig sa takot. Nilulungkot ako eh. Ngayon lang sila nagkitang maglolo tapos namatay pa siya agad. Pinatay siya ng salbahing aswang na yon. Hindi siya makakatakas sa atin. Kilala mo na ang aswang? Sigurado na ako ngayon hindi na siya makakatanggi. Sino? Si Lola Liling ang aswang. Ano? Second cousins lang sina Lola Iska at Lola Liling. Nang biglang dumating si Lola Liling sa Tanay, kinutuban na si Lola Iska na may kakaiba sa pinsan niya. Matapos nun, ilang linggo lang nabalita ang napatay ng aswang si Lola Iska. Diyos ko po. Malupit sa aswang si Lola Iska, pero mapagmahal siya sa mga kaibigan at kamag-anak. Kaya alin man doon ang maaaring makapanakit o makaisa sa kanya. Hayaan mo na sumama kami sa'yo. Oo nga. Oo, mas marami tayo, mas maganda. Sige, pero magdala kayo ng proteksyon. Dumaan kayo ng mabilis sa bahay ng tita nyo. Kumuha kayo ng asin o kaya ng kalamansi. O kaya kahit pareho. Matapos kaming bumulong ng maikling dasal para kay Lolo Koryo, ginawa namin ang bili ni Marius. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa bahay na pag-aari ni Marius na minana niya mula kay Lola Iska. Dumaan kami sa likod bahay. Pagdating namin sa kusina, ay nadatnan namin si Lola Liling na may saksak sa tagiliran. Kailan pa? Noon pa, mula lang dumating ka kasabay ng tiyahin ni Jessica. Ha? Ibang klase din naman kayo ni Iska, ano? Bakit mo pinatay ang lola? At bakit hindi? Nang hinilingan ko siya ng pang-orasyong langis, tinanggihan ako. Sinabihan pa ako na magbalik loob daw ako sa Diyos.
na dapat lang naman, di ba? Nababaliw na kayong maglola. Mamamatay ako at masusunog kapag ginawa ko yon. Pero maliligtas ang kaluluwa nyo. Mapagpatawad ang Diyos. Matuto ka lang sumuko at magsisi. Ganyan-ganyan ang linyahan ng lola mo. Bago ko siya hiniwaan ng leeg. Nagdala ka pa talaga ng dagdag biktima, ano? Ay! Ano to? Ano to? Mula sa harap ng bahay, tumuloy ang tatay ni Lucia. At dahil abala si Lola Lileng sa pagharap sa amin, hindi niya namalayan na may mga tao na sa likuran niya. Puwersahang isinubo ng tatay ni Lucia ang maliit na balutan sa bunganga ni Aling Lileng. Nang bitawan niya ito, ay nangisay ang matanda. At nakita namin na sumirit ang dugo sa mata, ilong at tenga nito. Hindi naglaon ay biglang lumiit ng sobra ang bandang sikmura ni Lola Lileng hanggang sa natuyot ang katawan nito na animoy marupok na sanga. Tapos na. Salamat sa tatay ni Lucia. Anong nangyari? Ano yung sinubo niya? Bulsikot ang tawag doon. Bulsikot? Isang uri ng drawstring pouch. Talagyan ng mga manggagamot na mga halamang gamot. Pangontra, anting-anting, at kung anong mahalaga na maliliit na bagay. Madalas gawa sa buri. Sa tingin ko, may laman ng mga dasal, dahon, asin, at ilang mga bagay na nakamamatay sa aswang ang bulsikot na yun. Yung katawan ni Lola Lileng. Yung katawan niya naging abo na. Natapos ang gabi na yon na nagluluksa kami para kay Lolo Goryo. May halong tuwa kahit papano dahil nalaman na din namin ang totoong nangyari kay Lola Iska. Bago kami umalis, nakipag-usap sa amin si Tia Raquel. Aba, kung ganun ang pala ni Tandang Goryo yung Lucia na yon at hindi siya tunay na pulubi. Oo, tiya. At kaya siya nagtatatapik dito sa bakod ng bahay ko para makaligtas ako sa aswang. Tama po. O nasaan na yung bata? Ha? Dali niyo rito, magpapasalamat ako. Hindi na po namin alam. Umalis na kasama ng tatay niya eh. Ay, naku, ang impact ang Liling na yon. At aswang pala yun. Kapag talaga nakita ko yun sa asampigain ko yun ng mag-asawang sampali, palagi ko pa namang kasama yun dito. Baka mamaya nahawa na ako doon. Sa lahat ng pangyayari na yon, pakiramdam ko na sa isang pelikula lang ako. Isang dula. Hindi makaya na iproseso ng isipan ko ang buong pangyayari. Totoo ba ang mga aswang? Hindi ko alam. Oo, nasaksihan ko ang lahat ng yon. Pero hindi yun lubos tanggap ng lohikal kong isipan. Pagsapit ng umaga, nagpaalam na kami kay Tia Raquel. Pinanindigan namin na nakatakas si Lola Lileng. Sakay ng bus pa Maynila. Nag-usap kaming tatlo ni na Alona at Marius. So, paano na? Anong balak niyo sa investigative documentary natin? Jessica, ano sa tingin mo? Hanggang saan ang putol natin? Hanggang sa nakagat si Lolo Goryo. Pwede na din. Pero isama natin ang pagkakabuking natin sa katotohanan na pinatay noong aswang si Lola Iska. Oo, pwede na yun. May iba pa kayang aswang na nagtatago lang? Nagtatago? Ang alalahanin natin, yung mga nakihalubilo sa mga hindi aswang. Baka mamaya, ang katabi pala natin ay aswang na. Posible yun. Kailangan nilang mabuhay din eh. Malay natin, dumating ang panahon na may mga aswang na kaya ng tagalan ng asin. Hindi na lang basta isang dakot na asin ang kailangan para patayin sila. Ano ba? Wag ka manakot, Marius. Pwede din naman ang mga aswang na kaya ng hindi mamatay sa kalamansi. Parang sasaktan lang ng tiyan ng ilang araw. Pagbabago. Kahit aswang, nakikibagay din.
Minsan kong sinubukan na magkwento sa isang kakilala. Nasabihan pa ako na nagdodroga. Ang hirap talagang magsabi ng totoo. Si Lucia, ang huling balita ko, lumipat na sila ng tatay niya sa Antipolo, malapit sa simbahan, kung saan nagkukunwari pa ding pulubi si Lucia. Hindi na siya basta tumatapik sa tambol niya. Nananapik na din siya ng mga tao. Mga tao na sa pakiramdam niya ay kailangan ng tulong ng dasal o kaya ng proteksyon. Sa mga nakikinig, may tanong ako. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan namin noon, ikikwento nyo kaya ang buong katotohanan sa article namin sa magazine? O pipiliin nyo din ang ginawa namin? Kung kayo ang nakaranas ng dinanas namin sa Tanay ng mga panahon na yon, madali nyo kayang matatanggap o kukwestiyonin din ninyo ang realidad? Hanggang dito na lamang po. Sana palagi niyong piliin ang maging mabuti. Walang bayad yon, pero may sukli sa itaas.